So, mula sa Real Talk, tuloy-tuloy pa rin ang ating live discussion, Carla, para sa ating unang panayam ngayong umaga. Dahil summer na naman at tiyak na marami na namang mga college students and high school students na maraming free time. Pero siguro para mas marami silang gawin this summer, ba't hindi nila subukan ang TESDA? Kaya para malaman natin ang iba't iba activities ng TESDA, makakasama natin this morning dito live sa studio ang Deputy Director General ng TESDA. Walang iba kundi si Attorney Ted Pascua. Good morning. Good morning, Joey and Carla. Magandang umaga sa inyong dalawa. Okay, sir. So, firstly, syempre, isang kamustahan lang po muna. Kamusta na po ang TESDA ngayon? Makikita naman ninyo, walang katigil-tigil. It is exemplified by Secretary Joel. At nakikita mo, hindi lang nasa Manila, and you can see him going all around encouraging people, lalo na yung kabataan natin, to get into technical education. Dahil yan naman ang, kumbaga, pampa-encourage natin. Dahil everybody cannot always finish college. No? Yan ay dapat mamulatan natin yan. At bagamat kaya, karamihan, meron namang kakayahan. Ngunit iba ang kakayahan ng individual. No? Kumisan tayo, may gusto lagi natin, academics and everything. Meron ang gagaling kumanta, nakikita mo, di ba? Sila Charis at yung iba pa. Magagaling magpintura, magagaling mag-photography. Yan ay dapat na-enhance natin at napapalitaw. Yan. Ayan, kanina na-discuss natin na summer, kabataan, graduation na. Ano po ba yung mga ino-offer ninyong course para po sa mga fresh grads o para sa mga kabataan na pwede nilang i-enroll this summer? Okay. Meron kami mga short term, no? From a few, at least 3 weeks to at most siguro 1 month and a half to cover summer. No? At maganda yan, tignan nila. Unang-una, mas maganda, bisitahin nila ang aming website. Dahil ang kabataan, ang gagaling sa computer, no? Yes. Sa internet. Tignan ninyo yung www.tesda.gov.ph at makikita ninyo doon yung ano yung mga kursong pwede ninyong kunin. May description doon. At kung saan nila pwedeng kunin. Yan. Okay. Sir, so within summer period, for 3 weeks or even a month and a half, ano yung makukuha nilang output doon? Or ano yung may diploma ba? Okay. Ang mga training namin, ang ending ng training ay may certificate ka, ngunit ang mas mahalaga ay magpa-assess ka, tapos mabibigyan ka ng certificate either dun sa competency nun o kagalingan. No? Katulad ng sasabihin mo, for 1 month or 1 month and a half, meron tayong events management. Naku, kitang-kita yan sa lahat ng mga, sabihin mo, mga hotel. Actually, Naku, para magandang sa inyo, proyekto. pang birthday man lang, no, how to organize a birthday activity. You need events management. Ano? Pwede rin photography. Alam mo, sabihin nila, meron ka lang yung mga smartphone, tama na, hindi. Meron magagandang kagalingan. Imagine photography, that's only 1 month and a half. Pag yan ay natapos mo, bukod sa magkakaroon ka ng kagalingan, meron ka pang certificate kung mapapasa mo at pwede mong sideline yan to help you as you go towards higher education. Oo nga. Pero sir, syempre, ang dami nagtatanong, mga kabataan lang to, estudyante lang to. Afford kaya nila itong mga kurso na ito o ang TESDA? Alam mo, ang TESDA, bagamat ito ay government-funded, ano? Inuuna siyempre namin priority yung hindi kaya. No? Kaya nga, yan ay binibigay ng pamahalaan para doon sa mga hindi kayang magpatuloy sa kolehiyo. Ngunit, hindi naman negative na, ay paano yan kung meron naman ako, maganda nga, you send yourself to it. No? Lalo na sa mga kabataan, meron kaming mga pagluluto, cookery. No? Alam mo, baliktad na nga ngayon, mas maraming kalalakihan ang pumupunta sa dating trabaho ng kababaihan at maraming kababaihan pumupunta sa trabaho ng kalalakihan. Mga welders, ang dami namin welders. Yan, gusto mong tanongin tungkol sa TWC. Oo, speaking of yung mga kababaihan, at syempre dahil ngayon ay National Women's Month, may nabasa kong TESDA Women's Center. Ano po ba ito? Alam mo, TESDA Women's Center, bigay yan ng ating mga kaibigan ng mga Hapon noong late 1990s. Ngunit ito ay dedicated sa pagsasanay ng mga kababaihan. Bagamat may nakakalusot na isa o dalawa dyan, no? Kasi siyempre, sige na muna ninyo ko. Pero basically, it's for women. It is capacitating our kababaihan para makapasok sila at kadalasan dun sa areas na hindi pa pinapasukan ng kababaihan. Tulad ng welding, automotive servicing,
karamihan na dyan, kababaihan yun sa hotel and restaurant services, cookery, food processing. Yung mga Usual naman yun. Pero ang maganda dyan, katulad ng pagtatahi, yan ini-encourage naman na namin doon sa design. Kasi ang dami nating kababaihan at kalalakihan rin na ang galing nilang gumawa ng design. World famous pa, di ba? Nakikita ninyo, binabaruan ng mga artista ng ibang bansa. Ayan. Kaya yan ang mga pwede natin pasukan ngayon na bakasyon. So sir, since the 90s na nag-start yung women's center dun sa TESDA, marami na po bang na-produce na mga kababaihan na ngayon is successful na? Meron po ba follow-throughs tayo sa kanila? Oo, karamihan pa nga dyan, ay they're all, bagamat sana ini-encourage natin maiwan dito sa ating bansa. Ngunit karamihan na yan ay napunta na sa ibang bansa. Yan. These are thousands of women already. In fact, noong March last year, na-awardan ng TESDA ng bronze award ng Philippine Commission for Women. Dalawa lang ang nabigyan nila ng award, parehong bronze, ang TESDA at ang DSWD for consciousness on uplifting the position of women and gender sensitivity. Alright. Di ba? Talagang very timely yan ngayon for Women's Month. At again, napakaganda ng mga proyekto, ng mga programa at mga kurso na binibigay o ino-offer ng TESDA. Pero meron po bang bagong mga kurso ang TESDA na ino-offer? Oo, actually, ang TESDA, lahat ng aming mga kurso, at the very least 3 years, no? Pero kung minsan earlier, amin riniripaso yan at pinapaganda. Katulad ng mga 2D, 3D design, graphics, yung mga ganyan. Lalo na ang kabataan nang gagaling mag-design, ano? So, yes. And then, nandiyan na rin yung pagbabago rin namin ngayon sa business processing. Okay. We're also enhancing yung mga program dyan. Almost all of our programs are continuously being enhanced. Dahil kung sa development ng society, development ng technology, yan ay dapat ihabol namin lagi. Okay. Sir, ano po yung mga requirements na kailangan ipasa ng mga interested mag-apply? Alam mo, kung ikay pupunta sa private technical vocational school, any age can do. There is no maximum. In fact, meron kami mga retirees or about to retire. Pero kung sa TESDA, minimum kung gusto mong i-access yung mga certificate, scholarship namin, a minimum of 18 years old at sana high school graduate. Ngunit kung di ka high school graduate, meron kaming tinatawag na profiling, pwede mong daanan yan para lang mabigyan ka ng advice na kung saan ka talaga magaling. Yun ay advice lamang namin para hindi, alam mo, kumisas sabihin nila, ay gusto ko maging ganito, maging ganyan, pero hindi naman akma yung kanilang kagalingan talaga, natural talent. Then, i-advise namin, ito na lang ang kunin mo, dito ka mas magaling. Okay. Carla, segue ko lang, no? Kasi syempre by 2016, ang K-12 ay fully implemented na po. At nabanggit nyo nga rin po na as much as possible, sana high school graduate yung mga mag-enroll dito sa TESDA. So, talking about K-12, sir, ano po yung magiging role ng TESDA sa full implementation po ng K-12 next year? Nung finorma yung ginawa, ang K-12, kami nakipag-ugnayan na sa DepEd at nakuha nila yung anong mga kagalingan na pwedeng dalhin sa technical vocational education. Ngunit ito'y proyekto ng DepEd, no? Pangalawa, kapag katapos mo makuha yung isang kurso, I think in a 1 year's time, no? Pwede ka pa rin pumunta sa TESDA para magpa-assess. Yan yung tinatawag na parang testing. Kung talagang natutunan mo yung kakayahan na yan, pwede kang magpa-assess at bibigyan ka namin ng certificate. Yan ang tinatawag namin national certificate. Pag nakapasa ka na dyan, may national certificate ka, then hopefully you're ready for work. Yan. Ito naman, paano naman po yung preparation for ASEAN integration ng TESDA? Okay. As I said, continuous yung aming development and updating. Meron tinatawag na mutual recognition. Doon kami pumapasok. Tinitignan namin yung kung ano yung mga kakayahan at anong standard ng mga ibang bansa at yun ipinapantay natin. Kaya kunwari, sa tourism area ka, no? Ano yung level ng standard kung anong kakayahan ng isang tourist guide sa ibang bansa, ganun, pwede mo rin makuha dito. Para magkakaroon ng opportunity to go abroad, o di kaya yung nasa abroad, siguro, gusto rin nila pumunta dito, no? Pero alam mo, ang balita, mas maraming Pilipinong pupunta abroad kaysa yung mga Asianong pupunta dito. Ganun po yung Kasi data as of now. mas desired nila ang Filipino. Oh, okay. Yun. Talaga naman, masisipag kasi tayo mga Pilipino. Pero siguro maganda rin na may mga foreigners din from ASEAN countries na pupunta dito for the integration. Para matuto rin tayo sa kanila. Yes. Pero so far, sir, yung mga courses na offered ng TESDA ngayon,
kumbaga relevant naman sa iba't ibang countries ng ASEAN. Oo. Yes, actually, ngayon sa POEA, bago ka makalabas, about ang survey nga nila, 7 out of 10 na pumupunta abroad Yes. get out because of their skills. Okay. At more often than not, ang pangangailangan abroad, tinatanong, meron ka bang national certificate issued? Yun yung national certificate natin. Kaya you can guess for about 11 million, siguro mga 7 to 8 million dyan, meron silang certificate from TESDA. Okay. Wow, ayan. Ako, ito. Ito ba sa ASEAN Oo. pa, Carla, Sige, dagdag go. ko lang. Kasi syempre pagdating ng ASEAN integration, well, nagsisimula na nga rin siya. Papasok na iba't ibang mga tao dito sa sa Pilipinas and even other countries. So sir, paano po natin ma-ensure na makakasabay yung mga Pilipino dito sa Pilipinas? Let's say, kunwari, Malaysian ako, tas si Carla ay Pilipino na pareho kami nagtatrabaho sa isang company, tapos noon skill yung kailangan, pero mas angat yung Malaysian. Paano po natin ma-ensure na makakasabay yung Pilipino? Meron mga mechanisms na ginagawa ang bawat ASEAN countries na meron munang parang tinatawag nilang clearinghouse. Ibig sabihin, kung ikaw ay hihingi ng kunwari sabihin nila, gusto namin ng mga cooks. Bago sila mayroon clearinghouse, ano? Yung sinasabi, parang check clearinghouse, ano? Titignan muna, okay to. Bago sila makakuha sa ibang bansa, titignan muna nila ano yung pangangailangan sa loob ng bansa nila. Saka sila mag-order from outside. At pag nag-order sila, go from outside, papasok, titignan muna nila, angkop ba ang kanilang kakayahan dun sa kakayahan na sinasabi natin bago makaalis ang isang taga-ibang bansa. So, hindi naman automatic na, ay, gusto ko mag-work sa Malaysia, tignan mo yung anong pangangailangan doon, and then punta ka doon kaagad. No, magkakaroon muna ng matching na tinatawag. Kaya yon may clearinghouse. Pero ako naman, wala naman akong duda sa mga Pilipino. Again, kanina nga nabanggit ni Sir kanina na mas gusto pa nga ng mga foreigners talaga, yung mga Pilipino. Napag-usapan na natin ang summer courses, Women's Center, ASEAN, at ang K-12. Pero pag-usapan naman natin yung mga graduates. Balita ko ay meron po kayong isang video contest. Ito po yung tatak test. So siguro po, pakidiscuss po ito sa ating mga televiewers. Oo, alam mo nung isang taon sinimula ni Secretary Joel ito para makita ng mga tao kung gaano ka-relevant at kagaling ang ating mga kababayan. Noong May 2014, meron kaming tatak TESDA 1 version. Yes. Ngayon darating May, meron rin tatak TESDA the second version. Wow. At yun, makikita natin nung isang taon, walang kamay. No? Pero nakakapag electrical Kayang-kaya pa rin. Oo, soldering dun sa paa. Dating barker, no? Ngayon call center agent Wow. na, no? Dating muntik na namatay, ang hirap pero ngayon nagtatrabaho na ng maigi dahil sa kakayahan sa TESDA. So sana maging simbolo yan, sir, no, na talagang wala nang dahilan yung ibang mga tao na hindi magtrabaho. Kasi kung sila nga may kakulangan sa pangangatawan nila, nakapagtrabaho pa rin. Yes. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you, At thank tiyak na you. maraming na-inspire na mag-enroll sa TESDA ngayong summer. At syempre, sa lahat ng mga kababayan natin na subukan ang TESDA kahit sa mga free times Oo nila. naman. Oo, Okay. diba? Maraming salamat po. Muli nakasama natin ang Deputy Director General ng TESDA. Walang iba kundi si Attorney Ted Pascua. Maraming salamat po. Naku, Salamat. napakaganda ng ating unang diskusyon.